Nagulat si Shaina sa ginawa niya, ngunit gumiti rin pagkatapos. Paano, tinapos mo naman kasi lahat? Natatawa niyang sabi dito. Iba kasi ang pagod sa maghapong nakaupo at nakikinig compare sa maghapong may ginagawa sa office. Naupo sila sa sofa. Tinulungan ni Shaina tong magtanggal ng suit at pagkatapos tinanggal ang sapatos. I will prepare a hot bath for you. Turan niya pero humiga si Clyden at inuna ng ulo sa kanyang kandungan. Later, I haven't told you for days. Let me feel you first. Saad ni Clyden kung kahit hinayaan na lang muna ni Shaina ito. Bagkos sinuklay niya sa pamamagitan ng mga daliri ang buhok ng asawa. Di naglaon na idlip si Clyden at nakatulog, kaya tahanda niya tong inayos sa talagyan ng unan pagkatapos nagtimpla ng maligamgam na tubig sa jacuzzi at ibinabad ang katawan. Nakagawian ni Shaina ang ganon. Nawawala kasi ang pagod niya kapag naglulunoy siya sa maligamgam na tubig. Kuminsan nakakaidlip siya habang nakalunoy sa loob ng jacuzzi. Nilalagyan din niya kasi ng aroma ang tubig kung kaya sobra siyang nare-relax. Mula sa pagkaidlip sa loob ng jacuzzi, bigla siyang nagising na mag-splash ang tubig at nabasa ang kanyang mukha. Pagmulat niya nasa tabi niya na si Clyden, "Why did you leave me?" Tura nito na hinagilap ang kanyang katawan sa ilalim ng tubig. "You're tired kaya hindi na kita ginising?" Paliwanag na siya ina dito. Napasimangot yan kung kahit sinabuyan niya ito ng tubig sa mukha. "Why you?" Tura nito, gumanti rin ng saboy sa asawa. Naggantihan silang dalawa kahit parang bata silang naglalaro sa tubig. Past 8 na silang bumaba sa resto ng hotel para mag-dinner. Pagkatapos sila sa resto, nagstay muna sila sa deck view ng hotel kung saan makikita ang kabuuan ng Cebu. Nag-e-enjoy sila sa pagsa-sightseeing nang bigla nag-ring ang phone ni Clyden. Sa tunog ng ringtone, alam niya ang kanyang ina ang nasa linya. Nakangiti pa niyang pinakita ang screen ng phone kay siya ina bago nag-excuse ito. "Hi mom!" Nakangiting bati ni Clyden sa ina. Sa messenger to, nagbibigay mensahe sa kanya araw-araw, greeting and asking about his day. Kung bakit ito tumawag sa kanyang personal number, tiyak ba'y sasabihin na naman to na nangangailangan ng kanyang suporta. "Clyden, where are you?" Tanong agad ng kanyang ina. "I'm with my wife, mom. Why?" Nakatawang saad ni Clyden dito habang sinulyapan sa siya ina. Sa tono ng ina, halatang di na naman to mapakali. "Can you go home now?" Di man direkta, ngunit ramdam niyang inuutusan siya ng ina. "What's the matter, mom? We're out of town." Pagbibigay alam niya sa ina. "Go home. Samantha is here." Tura ng ina. Di makapaniwala si Clyden mula sa narinig. Simula nang inaway siya ni Samantha na hindi siya nakarating sa Thailand, biglang nawala ang kanilang communication. Dito nagparamdam at maging siya hindi nag-try para mag-reach out. Bakit bigla-bigla na sa Pilipinas si Samantha? Clyden, she should not stay here. Nakakahiya kay siya ina. Untag nigay ng Villacorda sa kabila at bigla si Clyden natauhan. Sinalyapan niya si Shaina na nooy nakatingin din sa direksyon niya. "Okay, mom?" Saad ni Clyden habang di malaman ang gagawin. Paano siya magpapaalam sa asawa? Sasabihin ba niyang nasa villa si Samantha? May problema ba? Kamusta si na tita? Tanong agad ni Shaina na makalapit si Clyden dito. Okay naman. Tipid ni Clyden na sagot dito pagkatapos ay napabuntong hininga. "Sweetheart, I have to go." Maya-maya ituran niya sa asawa. Nagulat yon ngunit nakarehistrong pag-aalala sa mukha nito. "May nangyari ba kina tita? I'll go with you." Wika ni Shaina at lihim na napanunok si Clyden. "It's okay, sweetie. May konti lang problema. Just finished the seminar." Mahinahong pahayag ni Clyden at kahit nag-aalala ang asawa, tumango iyon. "I'll call you when I get there. Stay in the room and get dressed, okay?" Pahayag ni Clyden bago umalis. "Okay, take care. Regards kina tita and tita." Turan ni Shaina dito. Niyakap ni Clyden sa Shaina at pagkatapos binigyan ng nakakawalang hiningang halik sa labi bago lumabas at umalis ng hotel. "Mom!" Si Clyden na makitang ina sa pintuan ng villa. Past 11 ng gabi, gising pa to. Nababanaag din ng discomfort sa mukha. Binigyan yon ni Clyden ng halik sa magkabilang pisngit pagkatapos nagkaroon ng mind link ang dalawa. "She's in the guest room." Turan ni Ginang Villacorda na hindi man lang magawang ngumiti. Formal na formal habang nakatingin sa mukha ng anak. Napabuntong hininga si Clyden at di naglaon nagpaalam sa ina para magtungo na sa guest room. "Clyden, fix this. You know you cannot bring someone here hanggat kasal ka kay siya ina." Pagpapaalala ni Ginang Villacorda. Tinignan ni Clyden ang ina ngunit tumango din dito pagkatapos. "Sorry, mom." Saad ni Clyden bago sumenya sa ina para tunguhin ang kinaroroonan ni Samantha.
Lihim siyang nakakonsensya dahil ngayon niya nakita parang tensyonado ang nanay niya. Pagdating sa harap ng guest room, kumatok siya ng 3 beses. Agad bumukas yun at tumambad sa harapan niya ang kanyang kasintahan na agad yumakap sa kanya na mahigpit. "Babe, thank God you're here!" Maramdaming pahayag ni Sam na agad binigyan ng matinding halik sa labi si Clyden. Ngunit nang maalalang nasa harap sila ng room, si Clyden ang unang bumitaw. Nagprotesta yon ngunit sinenyasan niya tong pumasok. "I miss you, baby." Tura nito na inihilig pa ang ulo sa kanyang dibdib. She missed her too. Ngunit nagtataka si Clyden sa sarili na hindi siya gaano excited makita to. Maybe because of their silent fights? Naupo sila sa pinakasala ng room. Pumunta sa kanyang kandungan si Sam. Yumapos sa kanya. Inihilig ulit ang ulo sa kanyang dibdib na kinagawian itong gawin every time darating siya ng Amerika. Sam is the sweetest person when she wants to be sweet and the sexiest when she lure. She kissed him in his lips and touched him everywhere, pero simpleng iniiwas niyang sarili. Naiisip niya ang kanyang ina with her sour face telling him to behave inside the house while he is still married to Shaina. Pagpasok na Shaina sa isip niya, agad siyang napatayo. He promised her to give her a ring once he gets home, pero di niya nagawa. "What's the matter, babe? Don't you miss me too?" Nagulat na pahayag ni Samantha nang bigla niyang pagtayo. Medyo nainis din dahil first time dito malab kay Clyden ang pangaakit niya dito. "Of course, I do." Distracted niyang pahayag kaya't sumimangot yon. "What happened to you? We've not seen each other for some times and yet you're acting like somebody else?" Halos mangiyak-niyak ng pahayag ni Sam, kaya't bigla siyang tinubuan ng pagkakonsensya. "It's not like that. I'm just busy these days." Paliwanag ni Clyden pero lalong sumama ang loob nito. "To whom?" Nang aakos ang tura ni Sam at napatitig siya dito. "You're busy flirting with your wife?" Nang aakos ang patuloy ni Sam na halos tumulo ang luha. "Have you changed your mind? Did you fall to her now?" Isa-isang tura ng kasintahan sa kanya. Lihim na papanunok si Clyden habang nakatitig kay Sam. "Why don't you say that straight to my face? Did she own your heart now?" "No." Turan niya sa sunod-sunod na tanong ni Sam habang bumubuhos sa mga luha. Sa kanyang sagot, mas lalong dumaloy ang luha nito. Hindi ni Clyden matansya kung dahil sa sagot niya o dahil naramdam nito ang kanyang dibdib. Ngunit yumakap sa kanya si Sam at binurang mukha sa kanyang dibdib. "Let's go home, please." Maya-maya itura nito. Tumingalapat to sa kanya. Naaninag ang labis sa kalungkutan sa kanyang mga mata. "I miss us, baby. Can't we go back to the old us? Can we start over again?" Halos nagmamakaawang himig ni Sam at nakakurot ang kanyang puso. "Sam, here is my home. You know I have a huge responsibility in the family." Mahinang hayag ni Clyden at lalong naiyak si Samantha. "Is that the real reason? Or because of her? You've changed, Clyden. I am no longer your priority." Anas ni Samantha at sinapo ang mukha. "She's out of this issue. I just cannot compromise my responsibilities in the company and my family. My dad has not yet recovered and my mom is anxious about his condition. What can I do?" Pagpapaliwanag niya at lalo tong naiyak. "How about your promise that we can be together again, that I'm gonna be your wife, that we're gonna build our family?" Kinabig niya ito at niyakap. "Babe, I cannot wait any longer. I want you to be by my side all the time." Nahihirapang hayag ni Samantha at napapikit si Clyden. Naintindihan niyang paghihirap nito. They've been together for many years at ang biglaang paglayo sa isa't isa, nakakabaliw at nakakasakit ng damdamin. "In time, babe, please, hold on." Pagkatapos mapacify ang damdamin ni Samantha, sinabi niyang magsistay ito sa hotel. Halos mawalan ng kulay ang mukha sa disappointment nang malaman ng reason. "Why? Can't I stay here? Can't I stay in my fiancé's house?" Di makapaniwalang pahayag ni Samantha. "It is not like that, babe. It is the culture of the Filipinos having this called delicadeza, and my parents were born with it." Paliwanag ni Clyden sa kasintahan at napasimangot si Sam. "Come on, it's already 21st century." Di siya makapaniwalang hindi siya ganon ka-welcome sa bahay ng kanyang nobyo. "Why can't you stand for me?" Nang-aakusan itong turan sa binata at napangiti na mapakla si Clyden. Paano niya susuway ng mga magulang sa bagay na ganito, where in fact tama naman sila? This house respects decency, and he cannot do anything about that. "Sam, old beliefs are hard to break. Just conform. I promise you'll get the best VIP hotel in the Philippines." Pag-comfort ni Clyden sa kasintahan kahit walang nagawain kundi lumipat ng tirahan. Kitang-kita naman sa mukha ni Ginang Villacorda ang relief na magpaalam ang anak at ang kasintahan nito.
Sa career at ganda ni Samantha, wala siyang masabi. Pero naging girlfriend ng anak, ngunit iba ang sitwasyon nito ngayon. Clyde have been married kahit against the will ng anak, kailangan ng restrictions para sa mga to. After all, Shaina has been a good wife to her son at yun sana ang kailangan i-work out ng anak. Hindi sa ayaw ng foreigner para sa anak pero mabait si Shaina. Alam niyang aalagaan itong anak niya sa parang gusto niya at nakagawian niya. She's hoping makita nito ni Clyde ang worth ni Shaina bago pa mahuli ang lahat. Sa Davao naman, halos madaling araw na makatulog si Shaina. Hinihintay niya ang tawag ni Clyde sapagkat nag-aalala siya sa kung namang nangyari sa mga magulang nito. Ngunit nakatulugan niya ang paghihintay, wala pa ring tawag ang asawa. Pagising niya, agad niyang chinek ang phone, ngunit agad wala rin tong text or tawag si Clyde. Iniisip niyang biglang naging busy sa pag-solve ng problema ang binata, kaya't gumayak na siya para sa last day seminar. Pagkatapos, diretso siya sa airport para makauwi agad sa F-Park, pero mukhang di umuwi doon ang binata, kaya't di niya maiwasang mabahala. May nangyari kaya sa villa, sa KNV? Gusto niyang tawagan si Ginang Villacorda para mangamusta, pero pinangunahan siya ng hiya. Sa bagay kung may nangyari, tatawag naman sana si Nicole sa kanya. Baka problema sa KNV ang nitupag ng asawa kaya't ayaw niya itong istorbohin. Uuwi din naman yon pag natapos na niya ang ginagawa at baka hindi sa Pilipinas nagkaroon ng problema kundi sa ibang bansa. Dahil sa kanyang simpleng pag-aalala at di masyadong pagkatulog, nag-cause ng stress sa kanyang katawan. Bigla na naman niyang naramdaman ang pananakit ng tiyan at pagsusuka. Mabutit may gamot siyang nakatago sa bag para dito, pero pagkatapos ng isang oras mararamdaman niya ulit ang ganon until hindi niya namalaya na parami siya ng take ng gamot niya. Nari, okay ka lang ba? Para kang may sakit. Puna ni Carla sa kanya 2 araw pagkatapos ng seminar niya sa Davao. Sumakit ang tiyan niya bago siya pumasok kanina, pero ngayon naman okay na after matake ng gamot. Kaso mukhang aatake na naman ngayon. Oo Mars, medyo masama lang tiyan ko pero uminom na ako ng gamot. Magiging okay din to mamaya. Tura ni Shaina sa kaibigan na halos kontroladong paggalaw. Sigurado ka? Magpa-check ka kaya? Parang lately sumasakit na naman ang tiyan mo na yan Saad ni Carla at napangiti siyang tumango dito. Thank you, pupuntahan ako pag may free time. Wika niya. Tumango si Carla bago pumunta ng sariling cubicle. Naisip din na Shaina bumisita sa klinik dahil madalas nga niyang nararamdaman yon. Tsaka di rin niya matagalan ng on and off pananakit nito. Para pa nga siya nababangag dahil every time sasakit, iinom siya agad ng gamot. It is nearly 5 o'clock na makareceive si Shaina ng tawag from Ginang Villacorda. Pagkarinig sa boses ng biyanan, agad siyang na-excite. Hello tita, kamusta po? Magalang niyang bati dito. Hello Iha, may schedule ka ba after work? Wala naman po tita, bakit po? Saad ni Shaina. Papasundo kita kay Delphine. Let's have dinner in the house. Medyo matagal na rin siyang di nakakadalaw sa villa ng mga Villacorda, kung kaya't tumango siya kaagad dito. Okay po tita, thank you. See you Iha? Saad na matanda at pagkatapos nawala na to sa ere. Na-excite si Shaina, ang bait naman talaga ni Ginang Villacorda, kahit papano di siya nakakalimutan nito. Sa bagay, palagi siya nitong chinachat, nangangamusta, kung okay ang araw niya at kung ano-ano pa. Paglabas ni Shaina sa A&B, sinalubong siya agad ni Mang Delphine. Isa rin tong driver sa villa. Nagbakasyon daw sa probinsya si Kuya Ronnie kaya't wala silang driver ni Clyden. Nagda-drive mag-isa si Clyden, samantalang sa Shaina, nagta-taxi pag wala ang asawa. Ma'am, dito po tayo. Magalang na bahayag ng driver at nakangiti siyang tumango. Naigawi siya sa isang magarang sasakyan na nakapark sa may harap ng A&B. Pinagbuksan siya ni Mang Delphine ang pintuan ng sasakyan. Pagkatapos umalis sila agad pagkaupo dito sa driver's seat. May kalayuan ang Villa Villacorda sa A&B. Idagdag pa ang traffic, past 7 na sila nakarating. Tamang-tama lang for dinner. Pagkababa niya sa sasakyan, nakita niyang Ginang mula sa pintuan. Nihintay yata talaga ang kanyang pagdating at sa pinto na to naglagi. Good evening, tita. Nakangiting tura ni Shaina, saka binigyan ng beso-beso. Good evening to Iha. I'm glad you came. Saad nitong saglit lang pagkakangiti. Let's get inside. Mamaya nandito na rin siguro ang mga kasama natin. Siya. Habang sumunod sa Ginang dahil hindi siya akalain, may mga kasama pa pala sila. Nagbigay galang din siya kay Mr. Villacorda nang mabungaran nila to sa sala. Tumango lang din yon, tanda ng pagsagot sa pagbati niya. Naupo muna sila sa sala. Saglit na nagkaroon ng kwentuhan hanggang lumapit ang isang kawaksi. Dumating na raw ang mga kasama nila. Pagkaraan ng ilang minuto, pumasok ang mga to.
Nakatawa pa rin naman sina Shane at Ginang Villacorda dahil may pinagkukwentuhan sila. Hello everyone, good evening! Masayang hayag ni Clyden mula pintuan habang nakaangkla si Samantha sa kanyang bisig. Agad napalingon si Shayna sa pinanggalingan ng boses, pero naghang sa ere ang pagkakatawa nang tumambad sa mata niya si Clyden. May nakayapos na babae sa bisig nito. Biglang naging blanko ang isip, maging buong katawan parang binuhusan ng ice, dahilan para maging tuod. Si Clyden naman nabigla pagkakita kay Shayna, naparunok ng ilang beses. Ang lakas ng kabog ng dibdib habang pinagpapawisan ng malapot. Oh, it's good that you're here now. The table is ready for dinner. Naramdaman niya agad ang tensyon sa lahat. By the way, Shayna, meet Samantha. Samantha, this is Shayna. Pagpapakilala ni Ginang Villacorda sa dalawang dalaga. Mukhang nalunok ng kanyang anak ang dila at hindi ito makapagsalita. Mula sa nakangiting mukha ni Samantha kaninang pagpasok nila, napakunot yun at biglang naging formal, tinaas ang mukha. Si Shayna naman biglang natauhan mula sa pagkaka-freeze, nagbigay ng isang ngiti. Hi, nice to meet you. Saad niya kay Samantha habang hinigpitan ng pagkakahawak sa hawak na bag. Naka-uniform siya ng pang-opisina kaya nagmukha siyang inferior sa napakaganda at eleganteng si Samantha. Tinignan kasi siya nito mula ulo hanggang paa. I'm Samantha, Clyden's fiancée. Di mataray pero sarkasikong pahayag ni Samantha. Kagad siyang umiti at nagbigay ng bow dito, tanda ng pagrespeto. Okay, let's go now and eat. Kanina pa nakahain ng pagkain, baka lumamig? Pukaw ni Ginang Villacorda. She grabbed Shayna's hand at pahila siyang ginawi sa komedor. Sinunod na isang kawaksi si Ginang Villacorda na nooy nasa wheelchair, habang sumunod din sina Clyden at Samantha na napahigpit ang hawak sa kanyang bisig. Umapo si Mr. Villacorda sa kabisera, habang magkatabi sina Shayna at Ginang Villacorda sa kabilang side ng table at sina Clyden at Samantha sa kabila. Magkaharap sila ni Clyden ng upuan, pero never na siya inang tiningnan sa mukha. Blanko kasi ang kanyang isip, samantalang parang nagnanumb ang buo niyang katawan. Wala siyang imik habang sumusubo ng pagkain as if walang mga tao sa harapan. Si Samantha naman, base sa pag-estima kay Clyden na parang pinapakita sa lahat that she cared for Clyden more than anyone else. Pagkatapos ng halos walang imikang dinner, nagulat lahat na magsalita si Sam na kung maaari silang mag-usap ni Shayna. Can I talk to Shayna, please? Tura nito lahat napatingin kay Samantha pagkatapos lumipat ang tingin kay Shayna. Sam, pag-awat ni Clyden. Sure. Di pa man tapos ang lalaki sa sasabihin, sumang-ayon na si Shayna. Simpleng hinawakan ni Ginang Villacorda ang kamay niya sa ilalim, ngunit tiningnan niya ito at tumangong ngumiti sa Ginang. Tinuro ng Ginang ang study room para doon sila mag-usap. Naiwan ang mag-asawa at si Clyden sa sala, thinking na pareho namang disenteng babae at may pinag-aralan, kaya't walang mangyayaring pananakit o anumang krimen. Unang pumasok si Samantha, kaya't si Shayna nagsara ng pinto. Pagharap ni Shayna dito, yung mag-asawang sampal ang agad pinadapo sa kanyang magkabilang pisngi. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.